Si XYO ang pinakadakilang Holy Knight na nakatalo ng maraming Demon Lord. Ngunit isang araw, panaratang siya ng simbahan na siya raw ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan at hinatulan siyang maging bayani habang buhay. Ngunit hindi yun gantimpala kundi ang pinakamasahol na parusang maaari niyang matanggap. Patuloy siyang lumaban sa mga halimaw ng walang pahinga hanggang sa isang araw ay nakilala niya ang isang makapangyarihang Diyosa na nangakong tutulungan siyang lipulin ang lahat ng Demon Lord kapalit ng papuri at mga headpat. Sa isang tahimik na gubat na kalahating natatakpan ng nyebe, isang duwag na lalaki na nagngangalang Dot ang tumatakbo para sa kanyang buhay habang sumisigaw na tapos na siya. Nadapa siya at bumagsak sa lupa. Nang makita niyang papalapit na ang mabangis na halimaw, wala siyang choice kundi tumayo at tumakbo muli na sana'y madali kung hindi lang siya may bitbit na napakalaking bagahe. Sa malapit, mas malala pa ang sitwasyon ng mga Holy Knight dahil naabutan na sila ng mga halimaw at isa-isa ng nilalamon. Ang nag-iisang natirang knight ay nagtago kasama ang isang pari at iniisip niyang kailangan nilang iligtas ang isang kabaong bago ito maabot ng mga halimaw. Sinabi ng pari na wala nang dahilan para gawin iyon at mas mabuting tumakas na lang sila. Sa tingin ng pari, agad na naunawaan ng knight na iniwan na sila ng templo. Sa sobrang gulat niya, bigla siyang tumayo at agad siyang sinunggaban ng isang halimaw na nagbigay ng pagkakataon sa pari na makatakas. Kasabay nito, naabutan din ng halimaw si Dot at tinamaan ng bagahe niyang bitbit kaya siya ay tumilapon. Pagbangon niya, napansin niyang may piraso ng kahoy na bumaon sa kanyang tiyan at halos makapagtago lamang siya sa isang siwang ng puno bago muling umatake ang halimaw. Sinubukan ni Dot pigilan ang halimaw gamit ang kanyang mga paa ngunit wala siyang lakas para mapigilan ito. Kaya tinawag niya ang kaibigan niyang si XYO para humingi ng tulong. Ilang segundo lamang at dumating si XYO sa isang engranding pagpasok. Mula sa itaas, inatake niya ang halimaw, sinaksak ito sa ulo at pinilipit ang kanyang kutsilyo hanggang tuluyang bumagsak ang halimaw. Matapos nito, sinubukan ni XYO gamutin ang sugat ni Dot ngunit ayaw pumayag ng duwag na alisin ang kahoy na bumaon sa kanyang katawan. Sigaw ng sigaw si Dot sa sakit at sinabi kay XYO na patayin na lang siya dahil bubuhayin naman daw siya ng templo pagkatapos. Sinabihan siya ni XYO na tumahimik dahil wala siyang balak buhatin pabalik ang walang silbing bangkay niya sa templo. Ipinaliwanag niya na ang muling pagbuhay sa mga bayani ay isang proseso kung saan hinihila pabalik ang kaluluwa mula sa impyerno at ibinabalik sa kanilang katawan. Ngunit ang paulit-ulit na paggamit sa prosesong ito ay may matinding epekto sa alaala at pagkatao ng isang tao. Tinanong ni XYO si Dot kung nakalimutan na ba niya iyon matapos mabuhay ng maraming beses. Hindi makasagot si Dot. Lumayo si XYO at nagsindi ng apoy, sinabing wala ng plano ang Holy Knights na kunin ang kanyang katawan, kaya kung gusto talaga niyang mamatay ay gawin niya yon sa lugar na hindi niya makikita. Pagbalik niya, pinainit ni XYO ang kanyang kutsilyo at sinabi kay Dot na magpakatatag at kumagit sa sakit dahil mabubuhay siya kahit ayaw pa niya. Inihanda ni Dot ang sarili habang sinusunog ang kanyang sugat para magsara ito. Matapos ang mahabang sigawan, naging stable din siya. Sa gabi, magkatabi silang nakaupo sa harap ng apoy at tinawag ni XYO si Dot na isang idiot sandwich at magnanakaw pa. Sinabihan niya itong itigil na ang dati nitong ugali. Isinisi naman ni Dot sa Holy Knights ang nangyari dahil huminto raw ang kanilang karwahe sa lugar na napakadaling pagnakawan. Sinabihan ni XYO ang nagbibintang sa biktima na tumahimik at ipinaalala sa kanya na ang tungkulin lang niya ay mag-espya sa mga halimaw na tinatawag nilang mga fairy sa kanilang wika. Sinabi ni Dot na napakaraming fairy, at kinumpirma ito ni XYO ayon sa impormasyong galing sa headquarters na humigit kumulang 5,000 ang bilang ng mga ito. Halos matuluan ng ihi si Dot sa takot ng marinig iyon dahil silang dalawa lang ang inaasahang haarang sa ganitong karaming fairy. Tiningnan ni XYO ang mga bakas ng demonic blight na kumakalat sa mga puno at sinabi na kailangan nilang tulungan ang mga bobo at walang kwentang Holy Knight na makapag-address ng ligtas at pagkatapos ay pigilan ng blight sa lugar na iyon. Sinabihan niya si Dot na huwag mag-iisip na tumakbo dahil siguradong kamatayan yon. Ngunit sagot ng duwag na si Dot, hindi raw mahalaga ang mamatay sa kanila dahil maaari naman silang buhayin muli basta may bangkay ang templo, kahit hindi sarili nilang bangkay, at madali lang naman gumawa ng mga bangkay. Muling pinaalala ni XYO ang masasamang epekto ng resurrection at sinabing darating ang araw na makakalimutan na nila kung sino sila. Ayaw niyang mangyari yon at sinabihan si Dot na itigil na ang palaging pagpili ng pinakamadaling paraan. Sinabi niya na sila ay mga bayani at wala silang ibang pagpipilian kundi tapusin ang kanilang misyon, sa kanya binasag ang hawak niyang walang lamang bote sa isang bato. Pagkatapos ay naghanda siyang tulungan ng mga Holy Knights sa paglikas nang bigla niyang mapansin ang malaking pakete na ninakaw ni Dot. Nagpasya siyang silipin kung ano yon. Nang alisin niya ang telang nakatakip, nakita niyang isa pala itong sirang kabaong.
Nawala ng pasensya si XYO at sinigawan si Dot na handa na sa ganoong reaksyon. Sinabi ni Dot na mukhang madaling nakawin ang kabaong kaya niya ito kinuha at sinubukan niyang pakalmayin si XYO sa pagsasabing baka may mapakinabangang laman ito. Lalong nagalit si XYO at tinanong kung bakit niya ninakaw ang isang kabaong na may bangkay sa loob. Mahinang sagot ni Dot na huwag na raw silang mag-alala dahil maaari naman nilang iwan iyon dahil sobrang bigat at kung magalit man ang templo ay maaari nila itong ibalik. Sumuko na si XYO sa pakikipagtalo sa isang magnanakaw at nagpa siyang tingnan kung sino ang nasa loob ng napakagarbong kabaong. Inakala niyang isang maharlikaw isang mataas na opisyal ng simbahan iyon at umaasang kahit papaano ay may taong gusto siyang suntukin. Ngunit nagulat siya nang buksan ng kabaong at makita na isang babae ang nasa loob. Inisip ni Dot na marahil ay isang prinsesa ang babae dahil sa maayos at marangyang pagkakalagay sa kanya. Nanginginig si XYO habang sinasabi na ang babaeng iyon ay hindi tao kundi isang diyosa. Nainis siya sa katotohanan iyon at tinanong siya ni Dot kung tinutukoy ba niya ang mga sinaunang sandata na nilikha para labanan ang mga Demon Lord noong unang panahon. Minura ni XYO ang diyosa at sinabing sila raw ang tinatawag na tanging pag-asa ng sangkatauhan ngunit wala naman silang silbi. Nagtaka si Dot dahil ang mga sinaunang sandata ay karaniwang anyong dambuhalang balyina o tipak ng metal at ito ang unang beses na nakakita siya ng isa na mukhang babae. Bigla silang nakarinig ng tunog ng busina sa malayo at sinabihan ni XYO si Dot na iwan na ang kabaong at magmadali. Dumating sila sa isang bangin kung saan bahagyang nakita ni XYO ang isang grupo ng Holy Knight na malamang ay sila ang nagpatunog ng busina. Inutusan niya si Dot na gamitin ang matalas nitong paningin para mas makita ng malinaw. Nakita ni Dot na inaatake ang mga Holy Knight ng maraming fairy at ang kanilang leader lamang ang may kakayahang lumaban sa mga ito. Nakapagtamba ang leader ng ilang halimaw, ngunit ang ibang Holy Knight ay naging laruan at pagkain na lamang ng mga monster. Ikinwento ni Dot ang lahat ng ito kay XYO habang gumagamit ito ng teleskopyo para makita ng malinaw ang nangyayari. Iminungkahi ni Dot na tumakas na sila bago tuluyang patayin ng mga halimaw ang mga Holy Knight at sila naman ang sunod na hanapin. Ngunit sinabi ni XYO na hindi pa lahat ng knight ay patay. Nakikita niyang marami pa sa kanila ang pilit na lumalaban para mabuhay, kaya nagpasya siyang ang pinakamainam nilang gawin ngayon ay iligtas ang mga ito. Natarante si Dot at sinubukang kumbinsihin si XYO na napakabobo ng desisyong iyon. Ngunit idineklara ni XYO na ang misyon nila ay iligtas ang pinakamaraming Holy Knight na kaya nila at handa siyang isugal ang buhay niya kahit para lamang sa isang karagdagang knight. Sinabi niyang tatalon sila pababa at ililigtas ang lahat ng knight bago lumubog ang araw. Bigla niyang narinig ang isang mahinang tinig na inuulit ang sinabi niya at paglingon niya ay nakita niya ang living weapon na papalapit sa kanya habang sinasabing kahanga-hanga ang kanyang mga salita. Bigla itong nagningning at sinabi kay XYO na pumasa siya sa kanyang pagsubok at mula ngayon ay siya na ang magiging knight nito. Unay nagulat si XYO, saka nagalit sa babaeng mukhang tao na nagsabing ang tapang niya ay bagay na bagay sa isang diyosa tulad niya. Nangako siya na sa tulong ng kanyang kapangyarihan ay mananalo sila at may iligtas ang mga Holy Knight sa ibaba. At bilang kapalit, kapag natapos ang misyon ay kailangan siyang purihin ni XYO at tapikin sa ulo. Nagulat si Dot sa huling sinabi, ngunit si XYO ay masyadong galit at mapait para pansinin ang gusto ng blondeng loli. Nagsimula itong sumayaw at sinabihan si XYO na malaya siyang gumawa ng mga kanta tungkol sa kanyang kadakilaan. Doon napagtanto ni XYO mula sa kayabangan at uhaw nito sa pagkilala na isa talaga itong tunay na diyosa. Napansin din niya na hindi ito kabilang sa 12 Diyos ang na-activate na. Kinumpirma naman ng babae na siya ay si Goddessa, isang tagapagbantay na nagdadala ng mga himala sa mga tao. Sinabi niya kay XYO na umasa siya sa kanyang kapangyarihan hanggat gusto niya dahil yun ang tanging layunin ng kanyang buhay. Ngunit ayaw ni XYO na magkaroon ng anumang kinalaman sa kanya. Sinigawan niya ito na kinamumuhian niya ang mga diyosa at nagpa siya na tulungan ang mga Holy Knight ng mag-isa. Inutusan niya si Dot na bantayan si Rita na nagtataka kung bakit ayaw tanggapin ni XYO ang kanyang tulong. Pagkatapos ay tumalon si XYO mula sa bangin para mabilis na marating ang mga Holy Knight. Sinabihan niya si Dot na ipaalam kung saan pinakamaraming nagtitipon ng mga knight at mga halimaw dahil balak niyang gumawa ng malaking gulo upang maakit ang atensyon ng mga monster sa kanya. Nag-atubili man, sumunod si Dot at agad ibinigay ang detalye ng labanan kay XYO na naghanda ng kumilos. Ngunit narinig niya ang boses ni Rita na lumilipad sa tabi niya at nagsabing mas malinaw ang paningin ng kaibigan niya kaysa sa karaniwang tao. Tinanong ni XYO kung bakit siya sinusundan at malinaw na sinabi ni Rita na siya ang kanyang knight at nangako na siyang gagawin itong matagumpay. Ayaw pa rin ni XYO sa kanya, ngunit ang malakas nilang pagtatalo ay nakakuha ng atensyon ng mga fairy.
Napansin ni Rita ang papalapit ng mga ito at humakbang si XY o pasulong habang sinasabing hindi niya kailangan ng tulong niya para labanan ang mga halimaw. Inactivate niya ang kanyang kapangyarihan at in-enchant ang kanyang patalim bago ito buong lakas na inihagis sa mga monster. Tumama ang patalim sa ulo ng isang halimaw at biglang sumabog na winasak ang mga monster sa paligid nito. Mabilis na sinugod ni XYO ang kinaroroonan ng kanyang patalim at sumunod si Rita na puno ng pagtataka sa kapangyarihan nito. Sinabi ni XYO na iyon ay selyo ng init at liwanag at inutusan siyang magtago muna habang siya ang lalaban. Pagkatapos ay nagmadali siyang sumugod, tinatalo ang lahat ng halimaw na humaharang sa kanya hanggang sa marating niya ang mga Holy Knight. Sinabihan niya ang mga ito na umatras habang siya ang haarang sa mga halimaw nang biglang dalawang monster ang sumugod sa kanya. Inihagis ni XYO ang kanyang mga patalim at parehong sumabog ang mga ito. Sa sandaling iyon, dumating din si Dot sa lugar. Sinabihan siya ni XYO na tumigil sa pagiging inutil at magsimulang magpaputok. Ngunit bago pa man niya may handa ang kanyang sandata, isang halimaw ang sumugod sa kanya. Natarante si Dot ngunit nagawa niyang paputukan ito ng berdeng enerhiya mula sa kanyang sandata at agad itong sumabog. Labis siyang natuwa dahil hindi niya inakalang tatama siya gamit ang lumang modelo ng Thunder Staff. Ngunit sinabihan siya ni XYO na huwag magpaka-excited sa bawat maliit na bagay. Patuloy niyang nilalabanan ng mga fairy gamit ang kanyang mga kamay at sa pagitan nito ay dumating si Rita kay Dot na pagod sa kakahabol. Sinabi niya na hindi sila matatalo at sinagot lamang siya ni Dot na magpahinga muna dahil pagod na siya. Samantala, inutusan ng kapitan ng Holy Knight ang kanyang mga tauhan na magtipon-tipon at nagpa siya si XYO na gawing mas madali ang kanilang paglikas sa pamamagitan ng paglipol sa malaking grupo ng mga halimaw na papalapit sa kanila. Tumalon siya sa isang nabuwal na haligi at ginamit ang kanyang patalim upang pasabugin ang mga monster, ngunit may isang nakaligtas at ginamit ang usok bilang takip upang sorpresang umatake sa kanya. Nasugatan si XYO sa hita at nahirapan siyang kumilos ng maayos. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Dot sa tamang oras at pinasabog ang halimaw bago pa nito siya tuluyang lamunin. Kahit sugatan, hindi tumigil si XYO at agad pang sumugod sa direksyon ng mga monster, kaya wala ring nagawa si Dot kundi sumunod sa kanya. Hinabol din sila ni Rita, sumisigaw na hintayin siya ng kanyang itinuring na knight. Di nagtagal, dumating ang mga Holy Knight at nakita nilang nolipol na nina XYO at Dot ang lahat ng halimaw sa lugar. Pilit naglakad pabalik si XYO sa kampo ng mga knight at tinanong sila kung may death wish ba sila at nananatili pa rin sila sa mapanganib na lugar na iyon. Tumayo ang pinuno ng mga knight upang magpasalamat sana, ngunit nang makita niya ang marka sa leeg ni XYO, agad siyang humawak sa kanyang espada at tinawag itong bayani na parang isang sumpa. Lumabas na sumpa nga ang salitang iyon dahil ang pagiging bayani ay parusang ibinibigay lamang sa pinakamalalang kriminal. Wala nang pakialam si XYO sa biglaang pagbabago ng pakikitungo ng mga knight at sinabihan silang umalis bago pa dumating ang mas maraming halimaw. Dumating din sina Dot at Rita at nabahala sila nang makita ang pagiging agresibo ng mga knight kay XYO. Itinutok pa ng kanilang leader ang espada kay XYO at sinabing ang mailigtas ng isang kriminal tulad niya ay isang permanenteng dungis sa kanilang karangalan. Inasahan na ito ni XYO mula pa sa simula kaya kalmado niyang sinabi sa kanila na umalis na bago pa dumami ang mga monster. Ngunit biglang humarang si Rita at buong yabang na idineklara na ang kanyang knight ay hindi kayang pabayaan ang mga mahihinang mamatay ng mag-isa. Sa halip na makatulong, lalo pang lumala ang sitwasyon nang makilala ng kapitan ng mga knight na isa siyang diyosa at galit na tinanong si XYO kung ano ang ginagawa nito sa kanya. Alam niyang ang transport team ang may hawak sa kabaong na kinalalagyan ni Rita at mariin niyang hinihingi ang paliwanag kung paano nahawakan ni XYO ang Diyos ang iyon gamit ang marurumi niyang kamay. Hindi masabi ni XYO sa kanila na si Dot ang nagnakaw ng kabaong, kaya naghanda na lang siyang makipaglaban sa mga Holy Knight. Sinubukan ni Dot na pakalmayan ng sitwasyon sa pagsasabing paparating na ang isang grupo ng mga halimaw, ngunit biglang tumunog ng malakas ang tato niya at ang kay XYO at naghatid ng telepathic na mensahe mula sa kanilang kakamping si Ven Etem, na nagpapanik tungkol sa isang malaking gulo. Naiirita silang dalawa dahil bigla na lang itong sumigaw ng walang babala. Ngunit sinabi ni Ven Etem na sobrang seryoso ng sitwasyon kaya hindi na siya makapaghintay pa. Tinanong niya si XYO kung may oras ba siya ngayon at habang pinapatumba ni XYO ang isang halimaw, sinabi nitong hulaan na lang niya. Naintindihan ni Ven Etem na abala siya, ngunit ipinaliwanag niyang napaka-urgent ng problema dahil ang pangunahing puwersa ng Holy Knights ay papunta mismo sa Demonic Blight. Nagulat si XYO at inutusan si Ven Etem na ibigay ang buong detalye. Ikinwento ni Ven Etem na nasa base camp siya ng Holy Knights kung saan nagkakagulo ang mga matataas na opisyal dahil nawawala ang Diyosa.
Ipinaliwanag niya na nagtipon muli ang mga knight sa gitna ng kagubatan at naghahanda ng estratehiya upang salakayin ang demonic blight na ikinatawa ni XYO. Tinanong niya ang leader ng grupo ng mga knight kung ano ba ang iniisip ng kanilang kapitan. Kahit galit ang ibang knight sa kanyang tono, sinabi ng leader na si Captain Kivia ang nag-utos nito at susundin nila siya hanggang kamatayan alang-alang sa dangal at kaluwalhatian. Kinutya sila ni XYO at tinanong kung ano ba ang magagawa nila sa kalagayan nilang iyon. Muli siyang pinutol ni Ben Etem at sinabi na ang misyon nila ay protektahan ng kalahati ng Holy Knights, ngunit kung direktang haharapin ng mga ito ang Blight, tiyak na mauubos sila. Kapag nangyari yun, mabibigo ang Hero Squad sa kanilang misyon at malamang ay mamamatay sila sa malulupit na paraan bago muling buhayin. Natarante si Dot sa narinig at tinanong si XYO kung kailangan na naman ba nilang iligtas ang mga Holy Knight. Sinabihan naman siya ni Rita na tigilan ang pagiging duwag at tanggapin ang kanyang kapalaran bilang isang tunay na bayani na nagel iligtas sa mahihina at walang magawa. Sinigawan silang dalawa ni XYO na tumahimik at tinanong si Ben Etem kung nasaan ang mga knight. Sinabi ni Ben Etem na nasa ikalawang tawiran na sila sa may ilog. Nang marinig ito, naghanda ang mga Holy Knight na sumama sa kanila. Ngunit sinabi ni XYO na sa kalagayan nila ngayon, magiging pabigat lang sila sa kanilang iginagalang na kapitan. Inutusan niya silang magtungo sa timog kung saan nila makakasalubong ang grupong nangangasiwa sa hero team. Binigyan pa niya sila ng rasyon at sinabing suntukin na lang nila si Ben Etem bilang kabayaran sa pagliligtas ng kanilang buhay. Samantala, siya naman ay magtutungo sa Hilaga upang hanapin ang kapitan ng mga knight at sermonan ito sa kanyang hanggal na desisyong mamatay sa demonic blight. Tinanong ng leader ng mga knight kung talagang balak niyang iligtas ang kanilang mga kasamahan at kinumpirma ito ni XYO habang sinasabihan si Dot na maghanda para sa misyon. Tumanggi si Dot at sinabing pabayaan na lang nilang mamatay ang mga Holy Knight at alam niyang ganoon din ang iniisip ni XYO. Sinabi ni XYO na kung siya lang ang masusunod, hahayaan niyang mamatay ang sino mang gustong itapon ng sariling buhay. Ngunit kung gagawin niya yon, magkakaroon ng dahilan ng mga taong iyon para maliitin siya. Ayaw niyang mangyari yon. Habang labis namang humanga si Rita sa loika niya at nalilito si Dot sa tunay na layunin ng kanilang leader, wala nang pakialam si XYO sa iniisip ng iba at inutusan silang sumunod sa kanya. Kasabay nito, nagpapahinga ang mga Holy Knight matapos ang matinding labanan nila sa mga halimaw noong araw. Habang sila ay kumakain at nagpapagaling, may isang nagbabantay na sundalo ang nakakita ng mga paparating na monster at agad silang binalaan. Mabilis na naghanay ang mga knight na may mga gumagamit ng Thunder Staff sa unahan. Inutusan sila ng kanilang komandante na si Captain Kivia na tutok na ang sandata ngunit huwag munang magpaputok hanggang sa huling sandali. Nang makatawid na ang mga halimaw sa kalahati ng ilog, iniutos ni Kivia ang pagpapaputok at tinina ng lilang dugo ng mga monster ang ilog sa lakas ng Thunder Staff. Ngunit maaga pa para magdiwang dahil mas marami pang halimaw ang dumarating, kabilang ang malalaking troll na hindi kayang pabagsakin ng Thunder Staff. Inutusan ni Kivia na ilabas ang mga Thunder Cannon upang labanan ang malalakas na kaaway. At matagumpay nilang napigilan ang mga troll. Nakita ito ni na XYO at ng kanyang grupo mula sa malayo at sinabi niyang wala siyang kilalang knight sa grupong iyon at maging ang kanilang bandila ay hindi niya pamilyar. Sa tingin niya ay kulang sila sa lakas upang pigilan ang tuloy-tuloy na pag-atake ng mga monster at sinabi ni Dot na pabayaan na lang sila sa kanilang kapalaran. Pinangaralan siya ni Rita at tinanong kung wala ba siyang balak makihati sa kaluwalhatian ng mga knight, ngunit nalungkot si Dot at sinabing hindi naman sila bibigyan ng kredito ng mga knight. Hindi nagtagal, naubusan ng bala ang mga Thunder Cannon at iniutos si Kivia na gumamit na ng karaniwang sandata. Ang mga hindi marunong gumamit ng ganoon ay napilitang lumaban gamit lamang ang mga sibat. Pinagmamasdan nito ni XYO at napagtanto niyang matalino ang Demon Lord na namumuno sa mga halimaw at kailangan ng maayos na estratehiya ng mga knight upang matalo siya. Ngunit nang lilinggan na siya upang sabihin kailangan nilang tulungan ng mga knight, napansin niyang nawawala si Dot at iniwan lamang ang isang sulat na nagsasabing pupunta siya para magnakaw ng mga gamit mula sa mga Holy Knight. Minura ni XYO si Dot at sinabing alam niyang hindi ito mapagkakatiwalaan at sinamantala naman ito ni Rita upang sabihin siya na lang ang pagkatiwalaan niya. Ayaw pa rin ni XYO gumamit ng kapangyarihan ng isang Diyosa, ngunit nakita niya ang isang napakadelikadong kaaway na papalapit sa mga knight. Agad niyang ginamit ang selyo ng paglipad at sumugod patungo sa kanila, umaasang aabot siya sa tamang oras. Nakita niya ang pulang ulap na mabilis na papalapit sa mga knight at naunawaan niyang kapos na siya sa oras. Pagdating niya sa tabing ilog, nadatnan niyang pinagtutulungan ng mga halimaw ang mga karaniwang sundalo kaya agad siyang naghagis ng kanyang mga patalim upang pasabugin ang mga monster.
Paglapag niya sa lupa, mabilis siyang sumugod at pinatay ang lahat ng halimaw sa kanyang daraanan, kaya muling nagkaroon ng pag-asa ang mga sundalo na mabuhay. Ngunit biglang may lumitaw na mga espesyal na halimaw na sabay-sabay naglabas ng daan-daang itlog, at mula rito ay sumugod ang maliliit na monster patungo sa mga sundalo. Sinubukan silang pabagsakin ng mga sundalo sa pamamagitan ng libu-libong palaso, umaasang may tatama. Marami ang napatumba, ngunit ang mga natira ay sumunggab sa mga sundalo at sinimulang tunawin ang kanilang katawan gamit ang matinding lason. Nahirapan din si XYO laban sa napakarami at maliliit na kaaway kaya umiwas siya, tumalon ng mataas sa ere, at inihagis ang kanyang patalim sa mga halimaw na may dalang mga itlog, dahilan upang sabay-sabay silang sumabog. Patuloy na nililipol ni XYO ang mga halimaw ng mag-isa at napansin pa ito ni Captain Kivia na parang nagwawala siya sa gitna ng labanan. Lubos na nalunod si XYO sa pakikipaglaban, ginagamit ang kapangyarihan ng init at liwanag ng walang pagpipigil, hanggang sa mapuno ng mga bangkay ng halimaw ang paligid niya. Pagod na siya at nababalutan ng maruming dugo ang kanyang katawan. Habang pinupunasan niya ang dugo sa kanyang mukha, papalapit naman si Kivia. Inalis ni XYO ang kanyang balabal habang tinatanong siya ni Kivia kung sino siya. Ngunit imbes na sumagot ay tinanong niya kung siya ba ang idiot na nagdadala sa mga knight sa kamatayan. Bago pa siya makasagot, dumating si Rita at nagreklamo kung bakit siya iniwan ni XYO. Nagulat si Kivia nang makita ang Diyosa at tinanong kung bakit naroon ito gayong ligtas na nila itong ipinadala sa ibang lungsod. Inakusahan pa niya si XYO na inatake ang transport squad at ninakaw ang Diyosa, ngunit sinabi ni XYO na wala siyang kasalanan sa nangyari. Marahan niyang itinulak si Rita pasulong at sinabi kay Kivia na wala pa siyang kasunduan sa Diyosa kaya maaari pa rin itong gamitin ng mga knight. Nawala ng gana kahit si Rita sa narinig at tinanong si XYO kung bakit siya tinatanggihan na parang isang crush na nang iwan sa kanya. Malamig na sinabi ni XYO na kinamumuhian niya ang mga Diyosa at hanapin na lang niya ang magiging knight niya sa grupo ng mga unipormadong talunan. Lalong nagalit si Kivia at hiniling na ipaliwanag ni XYO kung sino siya at ano ang ginagawa niya roon. Sumagot si XYO na wala ng oras para doon dahil paparating na ang Demon Lord. Humarap siya sa gubat kung saan papalapit ang pulang bakas ng Blight. Ang sumpang kumakalat saan man dumaan ng Demon Lord at ginagawang halimaw ang mga karaniwang nilalang na madikit dito. Hindi nagtagal, lumitaw ang dambuhalang Demon Lord na mukhang insekto at nakilala ito ni Kivia bilang ika-47 Demon Lord na si Odgagi. Inutusan ng Demon Lord ang kanyang mga alipin na sumugod at agad na lumabas mula sa gubat ang napakalaking grupo ng mga halimaw na parang aso. Nataranta ang mga knight at sinimulang i-charge ang mga thunder cannon. Napansin ito ng Demon Lord at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang sarili. Naunawaan ito ni Kivia at inutusan ng kanyang mga tauhan na huwag magpaputok. Ngunit huli na dahil fully charged na ang mga kanyen. Pinaputok nila ito sa Demon Lord na may makapangyarihang barrier na tumabon sa halos lahat ng atake at nagbalik ng bahagi ng kidlat pabalik sa mga knight. Nasira ang lahat ng thunder cannon at matinding pinsala ang tinamo ng mga knight. Napagtanto ni XYO na hindi nila kayang labanan ng tusong Demon Lord gamit ang long-range attack at iminungkahi niyang kailangan nila itong labanan ng malapitan. Ngunit wala namang sandatang pang close combat si Kivia na kayang makasugat dito. Nagpasya siyang gumamit ng isang napakalakas na pagsabog upang lipulin man lang ang mga halimaw na likha ng Blight. Pinigilan siya ni XYO at sinabing huwag na huwag niyang gagawin iyon dahil sila mismo ang unang mamamatay. Sinabi niya na ang pinakamabuting gawin ay umatras patungong silangan dahil iyon ang pinakaligtas na ruta. Ngunit sa kabila ng malinaw na panganib, nagpasya pa rin si Kivia na sumugod. Nawala ng pasensya si XYO at tinanong kung bobo ba siya, sabay sabing may utos siyang tulungan ng mga knight na umatras at gagawin niya iyon kahit anong mangyari. Nang marinig ito ni Kivia, sa kanya napagtanto na isang bayani si XYO at agad na nawala ang kaunting respeto na nakuha niya rito matapos nitong talunin ang mga halimaw. Ipinahayag niya na ang mga commander ng Holy Knights ang may huling salita sa larangan ng digmaan at lalaban siya at mamamatay doon para sa dangal. Sinabi ni XYO na walang saysay ang kanyang dangal at tinanong kung hindi ba niya nakikita na dinadala niya ang kanyang mga tauhan sa tiyak na kamatayan. Wala raw pakialam si Kivia sa buhay ng isang bayani dahil bubuhayin naman ito muli. Inamin niyang siya ang nag-utos na ipadala ang Diyosa sa kabisera at handa siyang mamatay kasama ang kanyang mga tauhan upang masigurong hindi mapansin ng Demon Lord ang Diyosa. Ngunit ngayong naroon na ito, nasayang ang lahat ng kanyang plano. Kinakabahang sinabi ni Rita na sinundan lamang niya ang kanyang knight na si XYO at tila pamilyar ang pangalang iyon kay Kivia. Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang may umatake sa kanila. Nakaiwas silang lahat, ngunit naging biktima ang kabayo ni Kivia ng isang kakaibang anyong halimaw.
Tumingin si XYO sa Demon Lord at sa isang sulyap pa lamang ay naunawaan niyang malubha na ang kanilang kalagayan. Gumamit ang Demon Lord ng kanyang tinik upang magpaputok ng maraming projectile sa mga knight at inutusan ni XYO ang lahat na yumuko. Maraming knight ang tinamaan ng mga tumalsik na laman, ngunit iyon pa lamang ang simula ng bangungot. Bigla itong napisa at naging mababangis na insekto na sumalakay sa mga knight habang kasabay nito ay papalapit na rin ang mga ordinaryong halimaw. Wala nang pagkakataong mabuhay ang mga knight dahil inaatake sila mula sa lahat ng direksyon, ngunit inutusan pa rin sila ni Kivia na panatilihin ang kanilang pwesto. Sumagot ang mga knight na nasa sukdulan na sila ng kanilang kakayahan. Hindi rin mas maayos ang kalagayan ni XYO dahil halos naubos na ang kanyang mga patalim na may kakayahang sumabog. Habang humihingal siya, napansin niyang inaatake ng isang dambuhalang troll si Kivia na ayaw umatras. Sumugod siya upang tulungan ito at ginamit ang huli niyang patalim upang pasabugin ang mukha ng troll at itulak ito palayo. Tumalon siya sa ibabaw nito at sinaksak ang ulo, ngunit nabasag ang mga patalim sa matigas na balat ng troll at agad sumabog. Nakaiwas si XYO sa pagsabog at bumagsak muli sa lupa, ngunit wala na siyang natitirang sandata. Sa sandaling iyon, itinumba ng mga insektong halimaw ang natitirang thunder cannon na malapit sa kanila at ito ay sumabog, na tinamaan ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, iminulat ni XYO ang kanyang mga mata at nakita si Rita na nakahandusay sa malayo. Siya ay labis na nanghihina at sugatan, at ganoon din si Rita. Mahinang tinawag ni Rita ang kanyang pangalan at nakiusap na gamitin niya ang kanyang kapangyarihan dahil kung hindi ay mamamatay silang lahat sa isang malupit at walang saysay na paraan. Pilit tumayo si XYO at tinanggihan pa rin ang alok kahit sa ganitong desperadong sitwasyon. Sinabi niyang hinding-hindi na siya muling makikipagkasundoan sa isang diyosa at sinigaw ang pangalan ni Kivia. Inuutusan siya ang makipagkontrata kay Rita. Ngunit walang sagot sa gitna ng kaguluhan ng labanan kahit gaano siya kalakas sumigaw. Bigla niyang natapakan ng dagwang baluti na suot ni Kivia kanina at doon niya napagtanto na wala na talagang pag-asa. Ang tunog ng mga Holy Knight na pinapatay ng mga halimaw ay naging labis para sa kanya at nagsimula siyang mawalan ng kontrol sa kanyang paghinga. Sa kabutihang palad, naroon si Rita upang gisingin siya sa kanyang pagkataranta at sinabi nitong gamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang lahat ng buhay pa. Napagtanto ni XYO na wala na siyang ibang mapagpipilian kaya pumayag siyang maging knight ni Rita. Tuwang-tuwa si Rita at sinabi na kailangan niyang bayaran ang kapalit ng kanilang kasunduan. Bago pa niya maipaliwanag kung ano iyon, hinubad ni XYO ang kanyang guwantes at hiniwa ang likod ng kanyang kamay, tinanong si Rita kung sapat na iyon. Pumayag si Rita at sinabi sa kanya na manumpa bilang patunay ng kanyang pagiging dakilang knight, ngunit pinakiusapan siya ni XYO na laktawan na ang mga seremonya. Hinalikan ni Rita ang kanyang dugo at nang malasahan niya kahit kaunti nito, naranasan muli ni XYO ang pakiramdam na ayaw na niyang maranasan pa kailanman. Sinumpa niya ang sarili sa pakikipagkontrata muli sa isang diyosa. Ngunit agad siyang nakabawi at gumaling ang kanyang sugat. May kumpiyansang tinanong ni Rita kung anong uri ng basbas ang gusto niya at nakita ni XYO ang refleksyon ng libu-libong lumulutang na espada sa kanyang mga mata. Hiniling niya ang kapangyarihang magpalipad sa mga halimaw at masayang pumayag si Rita. Nang hamupa ang alikabok at lumitaw ang hukbo ng mga halimaw na nakapaligid sa kanila, ginamit ni Rita ang kanyang kapangyarihan at lumikha ng isang dambuhalang portal sa langit na nagpaulan ng matutulis na projectile. Ipinahayag ni Rita na siya ang diyosa ng mga espada at ang mga projectile ay nabasag at naging matatalim na espada na bumagsak sa mga halimaw at agad silang pinuksa. Napatitig na lamang si XYO sa ulan ng mga espada. Nang matapos ito, napansin niyang ang mga halimaw lamang ang tinamaan at ligtas ang mga natitirang tao. Ipinagmalaki iyon ni Rita at sinabi kay XYO na maaari na siyang purihin. Ngunit sinabi ni XYO na hindi pa iyon ang oras dahil marami pang natitirang halimaw at kailangan muna niyang tapusin ang laban. Pumulot siya ng espada at inihagis ito sa isang malaking halimaw na aso at pinasabog ang ulo nito, ngunit marami pa ring natitira. Sinabihan niya si Rita na patuloy siyang bigyan ng mga espada at sinabi ni Rita na kailangan niya siyang purihin ng todo pagkatapos ng laban. Nagpaulan si Rita ng mga espada sa abot ng kamay ni XYO at patuloy niya itong ipinaputok sa mga halimaw gamit ang kapangyarihan ng init at liwanag. Natulala ang mga knight sa lakas na kanyang ipinakita at di nagtagal ay lumabas din si Kivia mula sa guho upang makita ang nangyayari. Natuwa si XYO nang makita na buhay pa siya at inutusan itong lipulin ang natitirang maliliit na halimaw bago umatras. Nainsulto si Kivia at tinanong kung paano siya inuutos-utusan ng isang bayani. Ngunit sinabi ni XYO na makinig siya kung gusto niyang mabuhay. Ipinahayag niyang hindi siya mamamatay doon at ayaw rin niyang may mamatay pa sa ilalim ng kanyang pagbabantay, kaya papatayin niya ang Demon Lord.
Nabigla si Kivia sa kanyang sinabi. Ngunit naglakad na si XYO pasulong at sinabing kung mabubuhay siya sa laban na iyon, tatanggapin niya ang anumang parusa. Sumabay si Rita sa kanya at tinanong kung handa na ba siyang lumaban para sa dangal. Sinabihan siya ni XYO na tigilan ang pagiging isip bata dahil walang saysay ang pakikipaglaban para sa dangal. Inihanda niya ang kanyang mga patalim at saka binuhat si Rita, sinabing sabik siya sa labanan at ang Demon Lord sa harap niya ang perpektong kalaban para ilabas ang lahat ng galit niya. Tumalon siya patungo sa Demon Lord gamit ang selyo ng paglipad habang maraming halimaw ang sumugod upang pigilan siya. Tinanong ni Rita kung siya na ba ang pupuksa sa mga natitirang halimaw, ngunit sinabi ni XYO na hindi pa kailangan ang tulong niya. Inihagis niya ang isang patalim sa isang halimaw at pinasabog ang buong grupo gamit ang kanyang kapangyarihan. Paglapag niya sa lupa, nagreklamo si Rita na hindi siya ginagamit ni XYO dahil minamaliit niya ito. Sinabi ni XYO na kahit ang mga Diyosa ay may hangganan at napansin niya na mas nagliliyab ang apoy ni Rita kapag sobra siyang nagpupwersa. Sinabi niya na kung pilitin niyang labanan ang sarili niya ng sobra, hindi niya ito papurihan. Wala nang masabi si Rita bilang tugon. Sinabi ni XYO na iwan na sa kanya ang pagpaplano at agad siyang hinarap ang panibagong grupo ng mga halimaw. Pinagmamasdan ng Demon Lord ang labanan mula sa malayo at nagpadala pa ng mas maraming halimaw upang pigilan si XYO bago niya marating ang lokasyon nito. Walang kahirap-hirap na hinarap ni XYO ang mga halimaw ng mag-isa. Kahit na tinanong siya ni Rita na hayaang siya ang sumugal sa susunod na grupo. Tumanggi si XYO. Patuloy niyang sinaksak at pinasabog ang mga halimaw gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit biglang lumitaw ang isang dambuhalang troll sa harap niya. Ginamit ni XYO ang kanyang selyo ng paglipad upang maikalat ang troll at mabilis na pinatay ang mga halimaw sa paligid. Muli niyang ginamit ang selyo upang sumugod sa troll at tuloy-tuloy nitong tinusok ang puso nito hanggang sa mapatay. Dito na siya humarap mismo sa Demon Lord at napahiya si Rita sa laki at nakakatakot na anyo nito. Sinubukan niyang kumilos ng matapang at sinabi na nilikha siya upang talunin ng Demon Lord at gagamitin niya ang kapangyarihan niya ngayon. Sinabi ni XYO na maghintay muna, ngunit biglang kumilos ang Demon Lord sa sarili nitong pamamaraan. Inatake sila nito gamit ang isang mahabang paa, ngunit ginamit ni XYO iyon bilang pantapak upang sumugod. Pagdating niya sa katawan ng Demon Lord, inihagis niya ang patalim sa nakalantad na laman na sumabog at winasak ang isa sa mga braso nito. Nagsigawan ng Demon Lord sa pagkawala ng isa nitong paa at agad na inilunsad ang mga egg pouch patungo kay XYO at Rita upang sila'y malunod. Naiwasan ni XYO ang atake at sinabi ni Rita na dapat niya na talagang gamitin ang kanyang kapangyarihan o matatalo sila. Pumayag si XYO at inutusan siyang linisin ang mga halimaw sa harap nila upang magbukas ng daan. Agad nagpaulan si Rita ng mga espada at winasak ang lahat ng halimaw sa harap nila at ginamit ni XYO ang pagkakataon upang muling sumugod patungo sa Demon Lord. Papayuhan sana niya si Rita sa susunod na hakbang ng plano, ngunit tila alam na niya ito dahil magkaugnay ang kanilang isipan. Ginamit ni Rita ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng dambuhalang gintong espada. Sinabi ni XYO na iyon mismo ang kailangan niya. Hinawakan niya ang espada at pinatibay ito gamit ang selyo ng init at liwanag bago ito sapilin patungo sa Demon Lord ng buong lakas. Dinurog ng napakalaking espada ang makapal na baluti ng Demon Lord at tumusok sa laman nito, sumabog at winasak ang mga organo nito. Nakaiwas si XYO sa pagsabog sa tamang oras. Ngunit bago pa siya makapagpahinga, nagwala ang Demon Lord. Ang mga sugatang laman nito ay nagsimulang mag-regenerate ng walang kontrol at naging malalaking tentacle na tumakbo patungo kay XYO at Rita. Nag-alala si XYO dahil unang matatamaan si Rita, kaya ginamit niya ang katawan niya bilang panangga. Malaki ang pinsalang natamo niya rito at nag-alala si Rita na mamamatay siya dahil sa kanya. Nagsimulang mangamba si Rita habang ginigising niya si XYO. Biglang dumating si Dot at nagtanong kung ano ang ginagawa nila roon. Sandaling nagulat si XYO na nakabalik na si Dot, ngunit napansin niya ang isang dilaw na bar aisle sa tabi nito. Lumalabas na ninakaw ng kleptomaniac ang isang aktibong nuklear mula sa Holy Knights. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si XYO na pasensya na lang dahil pwede niyang gamitin ang nuklear para makalabas sa sitwasyon. Sinimulan niyang ayusin ang lakas at timing nito. Sabi niya, buti na lang luma pa ito at pamilyar ako. Inactivate niya ang nuklear at hindi pa rin alam ni Dot kung paano ito gagamitin. Sinabi ni XYO na gagawin niya itong goodbye gift para sa Demon Lord at lumipad patungo rito. Hinagis niya ang nuklear patungo sa Demon Lord ng mas malakas kaysa kay Ronaldo at mas tumpak kaysa kay Messi. Tumagos ang nuklear sa bukas na sugat ng Demon Lord. Pagbalik niya sa lupa, agad niyang kinuha si Dot at Rita at tumalon sa kabaligtaran.
Ilang segundo lang matapos yon, sumabog ang nuclear at ang lakas ng pagsabog ay nagpatag sa paligid ng buong gubat. Dumating ang umaga at kakaibang tahimik at payapa ang paligid matapos ang brutal na labanan kagabi. Nakalat sa gubat ang labi ng Demon Lord at nagsimulang tumakas ang mga halimaw sa lahat ng direksyon. Naiwan ang mga Holy Knight sa pagkalito sa kanilang kilos. Nakatingin si XYO mula sa isang bangin at sinabi na dahil nawala na ang Demon Lord at ang Blight sa gubat, hindi tatagal ang mga halimaw dito. Sinabi niya na natalo na niya ang maraming Demon Lord pero hindi pa niya nagawa iyon sa ganitong kakatwa at katawa-tawang paraan. Sa tingin niya, karapat-dapat bigyan ng kredito si Dot sa panalo na ito, at kahit na nakapahinga na ito ngayon, balak ni XYO siyang imbitahan ng inumin pagdating nila sa sibilisasyon. Biglang tumayo si Rita sa harap niya at sinabi na kahanga-hanga siya sa laban-laban sa Demon Lord at ginawa niya ito gamit ang kapangyarihan niya. Sinabi niya na dapat masaya si XYO dahil nanalo sila at panahon na para purihin siya. Inihanda pa niya ang ulo para sa headpats. Ngunit hindi gaanong masaya si XYO, kalmado niyang sinabi na mahusay siya at nakaligtas sa laban. Medyo naiwan si Rita sa tugon at tinanong kung ang makaligtas lamang ba ang nararapat purihin. Sinabi ni XYO na napakahalaga nito. Napangiti si Rita at sinabi na bilang Diyosa, hindi dapat siya masiyahan sa simpleng kaligtasan lamang, nanalo rin siya laban sa Demon Lord kaya nararapat siyang purihin ng husto. Naiinis si XYO sa palaging hiling ni Rita at nagpasya siyang patahimikin ito sa pamamagitan ng headpats. Ngunit bago niya mahawakan ang ulo nito, biglang dumaloy sa kanyang isip ang maliliit na alaala ng nakaraan. Naalala niya ang isa pang blonde na minsang mahalaga sa kanyang buhay. Habang iniisip yon, inalis niya ang kamay mula kay Rita. Sa sandaling iyon, dumating si Kivia at ngayong nakumpirma na ang pagkakakilanlan niya, mas naging mapanibugho ito sa kanya. Inakusahan siya na ninakaw ang isang Diyosa at nuklear at natalo pa ang Demon Lord ng walang pahintulot. Lahat ng iyon ay mabibigat na krimen. At hindi naman itinatanggi ni Zylo ang mga paratang. Pagkatapos nito, hinarap ni Kivia si Rita at sinabi na ipinadala siya sa susunod na lungsod para pumili ng isang karapat-dapat na Holy Knight na gagamit ng kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Rita na tila tadhana na nauwi siya kay Zylo dahil siya ang karapat-dapat gumamit ng kapangyarihan niya upang talunin ang lahat ng Demon Lord. Nagalit si Kivia sa narinig at sinabi kay Rita na hindi niya yun sasabihin kung alam lang niya ang mga kasalanan ni Zylo. Naging mausisa si Rita, kaya ibinunyag ni Kivia na ang krimen ni Zylo ay ang pagpatay niya sa isang Diyosa, dahilan para matulala si Rita sa gulat. Lumalabas na ilang taon na ang nakalipas, si Zylo ay isang Holy Knight Captain na may kasunduan sa isang Diyos ang nagngangalang Senva. Naalala niya ang sarili niyang paglilitis dahil sa pagpatay sa Diyosa, kung saan tinanong siya ng hukom na kumpirmahin ang mga pangyayaring humantong sa pinakamabigat na kasalanang maaaring gawin ng isang Holy Knight. Sumang-ayon si Zylo nang tanungin kung pinamunuan niya ang kanyang unit laban sa ika-11 Demon Lord. Ngunit nang sabihin ng hukom na ginawa niya iyon ng walang pahintulot, mariin siyang tumutol at iginiit na may opisyal siyang utos. Sinabi ng hukom na walang ganoong utos at sinisi ang paghahangad ni Zylo ng karangalan sa insidenteng ikinamatay ng maraming sundalo pati ng isang Diyosa. Nang tanungin kung siya nga ang pumatay kay Senva, mapait na umamin si Zylo at sinabing wala siyang ibang pagpipilian. Hindi nila matagpuan ang grupong dapat sana nilang iligtas at hindi rin dumating ang backup. Naipit sila sa gitna ng Demon Blight at buong lakas na lumaban si Senva upang mailigtas ang lahat at makuha ang pasasalamat at papuri. Ngunit pinilit niya ang sarili hanggang sa maabot ang kanyang hangganan. Nahawa rin si Senva ng Demon Blight at wala nang ibang nagawa si Zylo kundi tapusin ang kanyang buhay. Ipinaliwanag niya sa hurado na kapag ang isang Diyosa ay umabot sa limitasyon, tuluyan siyang kanokorap ng Demon Blight na siyang pinakamasahol na maaaring mangyari. Tumanggi ang hukom na maniwala at inakusahan si Zylo ng blasphemia. Sinabi niyang imbento lamang ang lahat at ang totoo raw ay nagwala si Zylo dahil sa dami ng magic seals na nakaukit sa kanyang katawan, dahilan upang mapatay niya si Senva. Sinabi ng hukom na sapat na ang kanyang narinig at iniutos sa mga kabalyero na supulin si Zylo. Napatuloy pang ipinipilit na iniligtas niya ang lahat sa mas malalang kapalaran sa pamamagitan ng pagpatay sa Diyosa bago pa ito tuluyang maging halimaw. Habang pinipigilan siya ng mga gwardya at tumingala siya sa mga hukom na handa ng maghatol, doon niya napagtanto na bitag ito mula pa sa simula. Sadyang ipinadala siya upang labanan ng Demon Lord ng walang sapat na paghahanda upang tuluyan siyang mawala. Nagtagumpay sila sa plano nilang iparatang sa kanya ang pagpatay sa Diyosa at hinatulan siyang maging isang bayani magpakailanman. Nag-aalab ang galit ni Zylo sa mga taong nagpadala sa daan-daang sundalo sa kanilang kamatayan at nagdulot ng malupit na kapalaran sa pinakamamahal niyang Diyosa. Sa mismong araw ng hatol, nanumpa siya sa sarili na balang araw ay hahanapin at papatayin niya ang lahat ng may pananagutan.
Matingkad pa rin sa alaala ni Zylo ang bawat detalyeng naramdaman niya noong araw na iyon, at muli niyang pinagtibay ang kanyang panata na tugisin ang mga nag-utos na ipamarcha ang kanyang mga tauhan tungo sa kamatayan. Sa kasukdulan ng alaala, bigla siyang nagising na hinihingal habang tinatanong siya ni Rita kung masama ba ang kanyang napanaginipan. Sinabi ni Rita na may isang duwag na nagngangalang Venetem ang nag-utos sa kanya na gisingin siya at gusto niyang purihin at pasalamatan dahil doon. Bumangon si Zylo na basang-basa pa rin ng pawis at sinabing darating siya sa loob ng 5 minuto. Alam na ni Rita na nagsisinungaling lang siya at tinanong kung babalik lang ba siya sa pagtulog sa sandaling umalis siya. Inamin ni Zylo habang pinupunasan ng pawis, ngunit patuloy pa rin kinukulit ni Rita na sumama siya. Bigla niyang iniba ang usapan at tinanong kung bakit nandito pa rin siya, gayong tiyak na nalaman na niya ang totoo tungkol sa kanila. Medyo nalungkot si Rita at sinabing alam niya na ang mga pinakamasasamang kriminal lang ang hinahatulang maging bayani. At alam din niya ang nakaraan ni Zylo. Sinabi ni Zylo na sapat na iyon para layuan siya. Pero sigurado si Rita na may tunay siyang dahilan sa pagpatay sa kanyang Diyosa. Sinagot ni Zylo na hindi mahalaga ang dahilan at walang makakapagbago sa katotohanang pumatay siya ng isang Diyosa. Nagpasya siyang matulog na lang muli at sinabi kay Rita na maaari nilang kanselahin ang kanilang kasunduan sa pamamagitan ng mutual consent gaya ng diborsyo ng kanyang mga magulang. Agad na tinanggihan ni Rita ang mungkahi at nanindigan sa kanyang desisyon. Naiinis si Zylo sa kanya, ngunit lalo pa siyang nainis nang makipag-ugnayan si Venetem sa kanya sa pamamagitan ng tato. Pinagbantaan ni Zylo na papatayin niya ito kung istorbohin pa siya sa pagtulog. Ngunit sinabi ni Venetem na may panibagong misyon sila at kung hindi sila makapaghahanda sa oras, papatayin silang lahat ng mga nakakataas at reincarnate. Naiirita si Zylo sa balitang ito, pero nasabik si Rita dahil pagkakataon na naman iyon para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Hinailan niya si Zylo pataas nang biglang may kaguluhan sa labas. Sinabi ni Zylo kay Rita na huwag nang pansinin iyon dahil ang may gawa lang ay ilang hanggal na miyembro ng Hero Squad. Hindi nagtagal, umalis na ang grupo para sa kanilang misyon. At nagsimulang mainis ang lahat sa sobrang kasiglahan ni Rita dahil pawang mga seryosong matatanda ang kasama niya. Samantala, nakatanggap din si Kivia ng bagong utos tungkol sa paglilinis ng ilang tunnel. Tinanong niya ang kanyang superior kung nahawaan na rin ba iyon ng Demon Blight at kinumpirma nito. Bigla namang naglahad ang lalaki ng kasaysayan ng mundo na nagsabing ang unang Demon Lord ay lumitaw 20 taon na ang nakalipas sa anyo ng isang ahas at mula noon ay patuloy ng sinasakop ng Demon Blight ang kanilang lupa at tubig. Sa loob ng 20 taon, halos kalahati ng tirahang lupain ng mga tao ang nawala, kaya kailangan nilang pigilan ang pagkalat nito. Dahil dito, naipadala na niya ang Hero Squad sa zoo at sa mga tunnel, at inutusan si Kivia na makipagkita agad sa kanila. Kasabay nito, nagpapahinga ang Hero Squad sa gabi. Tinanong ni Rita kung nasaan ang maliit na magnanakaw na si Dot, at sinabi ni Venetem na nasa repair shop ito. Isang lalaki ang mahigpit na sinisi si Zylo, sinabing baka napalakas ang tama niya rito sa pagkakataong ito. Dagdag pa niya, bilang mga tapat na nasasakupan, dapat ay mas inaalagaan nila ang isa't isa. Tumango lang si Zylo at tinawag ang lalaki na kamahalan. Naging mausisa si Rita tungkol sa kanya at ipinaliwanag ni Zylo na ang malaking lalaking si Norgal ang itinuturing na final boss ng dulo dahil iniisip nitong siya ang hari ng Federated Kingdom. Pinagpapatay nito ang maraming taong inakala niyang nagre-rebelde laban sa kanya na itinuring na isang teroristang pag-atake, kaya siya nahatulang maging bayani. Natakot si Rita nang marinig na may isang kumpirmadong terorista sa kanilang grupo. Itinuro niya ang lalaking parang zombie sa sulok na nakatitig lang sa buwan na tila walang iniisip. Sinabi ni Zylo na siya si Tetsuya at siya ang pinakamatagal ng miyembro ng Hero Party. Hindi na nila alam kung ano ang naging krimen niya at dahil napakarami na niyang beses na nabuhay muli. Halos nawala na ang karamihan sa kanyang alaala at pagkatao. Sinabi ni Zylo na ganoon din ang kahihinatnan nila kung hindi sila mag-iingat at galit siya dahil yon ang hindi maiiwasang realidad nila. Di nagtagal, nakarating ang Hero Squad sa isang bayan malapit sa mga tunnel, ngunit halatang hindi masaya ang mga tao sa pagdating nila. Umupo sila sa isang tahimik na sulok at sinabi ni Venetem kay Rita na tensyonado ang mga tao dahil malapit ng lumunin ng Demon Blight ang kanilang bayan. Napansin ni Rita ang isang babaeng nakikipag-usap sa mga Holy Knight at sinabi ni Venetem na dapat sana ay nailikas na ang lahat mula rito, kaya kainahinala na marami pa ring nananatili. Samantala, nagtungo si Zylo sa isang pandayan upang humingi ng mga kasangkapang panghukay na makakatulong sa mas mabilis na paglilinis ng mga tunnel. Umiyak ang babaeng nagbabantay sa tindahan at sinabing wala nang saysay iyon ngayon at tinanong kung bakit hindi sila dumating ng mas maaga. Maya-maya, may isang batang babae na lumapit kay Zylo at itinuro ang direksyon ng mga tunnel.
Nagpasalamat si Zylo at naglakad palayo, ngunit bigla siyang tinanong ng bata kung uuwi pa ba ang kanyang tatay ngayong araw. Napahinto si Zylo, at umiiyak na sinabi ng bata na kaarawan niya ngayon at nangako ang kanyang ama na uuwi ito. Tahimik na umalis si Zylo, ayaw sabihin sa bata na ang kanyang tatay ay hindi na rin babalik. Pagkaraan nito, pinangunahan ni Zylo ang grupo patungo sa mga tunnel na dati isang masaganang minahan ng bakal bago masira ng Demon Blight. Maraming tanong si Rita, at una niyang itinanong ang tungkol sa Sacred Seals. Sinabi ni Zylo na ayon sa templo, ang Sacred Seals ay kaalamang ipinagkaloob ng mga Diyos. Idinagdag ni Van Etem na espesyalidad iyon ni Norgal at isa siyang henyo na kayang lutesin ang komplikadong mga formula ng mas mabilis kaysa sa isang buong grupo ng iskolar. Ipinaliwanag ni Norgal na ang Sacred Seals ay pinapagana ng sikat ng araw at ina-activate ng life force at determinasyon ng gumagamit. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagsindi ng isang parol gamit ang Sacred Seals at lubos na humanga si Rita. Samantala, iniisip na ni Van Etem ang misyon nila. Ayon sa impormasyong natanggap nila isang buwan na ang nakalipas, biglang naging mga halimaw ang mga Menero, hindi dahil sa anumang biro kundi dahil sila ay kinorep ng Demon Blight at nagsimulang umatake sa kahit sino. Naniniwala ang templo na ang ika-51 Demon Lord ang kumokontrol sa kanila. Ang misyon ng Hero Squad ay maglinis ng daan para sa mga Holy Knight upang maubos nila ang Demon Lord gamit ang kanilang heavy infantry. Pagdating sa bungad ng tunnel, sinabi ni Van Etem kay Zylo na bilang commander, dapat ay manatili siya sa bayan upang makipag-ugnayan sa mga Holy Knight. Tuwang-tuwa si Van Etem na hindi na niya kailangang pumasok sa mga tunnel, kaya mabilis siyang tumakbo palayo habang sinasabihan si Zylo na galingan na lang nito. Maya-maya, sinimulan na ni Zylo at ng iba pa ang paghuhukay sa mga tunnel para makagawa ng daanan. Nag-alok si Rita na tumulong, pero pinaupo siya ni Zylo at sinabing hindi niya sasayangin ang stamina ng isang Diyosa sa ganoong kababang gawain. Dumating si Kivia at matapos asarin si Zylo, inalok niya si Rita na magpahinga na lang ng comfortable kasama ang mga Holy Knight. Tumanggi si Rita dahil gusto niyang panoorin si Zylo habang nagtatrabaho. Bago pa siya makumbinsi ni Kivia, tumayo si Norgal at idineklara na bilang hari, tungkulin niyang igalang ang kagustuhan ng kanyang mga nasasakupan. Natigilan si Kivia sa asal niya at tinanong si Zylo kung nasara na ba ng ulo ang lalaking iyon dahil sa paulit-ulit na muling pagkabuhay. At sagot ni Zylo, gano'n na raw talaga siya dati pa. Binaliwala iyon ni Kivia at saka tinanong kung bakit hindi ipinaliwanag ni Zylo na si Dot ang nagnakaw sa Diyosa. Sinabi ni Zylo na walang maniniwala sa kanya, kaya inutusan siya ni Kivia na sabihin ng lahat sa tuwing magkasama silang nagtatrabaho. Sumang-ayon si Zylo at sinabi pang ang misyong ibinigay sa kanila ngayon ay purong kalokohan. Ayon sa kanya, karaniwan ay tuluyang isinasara ang mga minahang kinorep ng Demon Blight lalo na sa ganitong malamig na panahon. Pero kung ipinadala sila ng templo para buksan ito, may kakaibang dahilan sa likod nito. Gusto niyang malaman kung ano ang binabalak ng mga tao sa templo. Inutusan siya ni Kivia na tigilan ang pagiging palaisip ng sabuatan at magtrabaho na lang dahil hindi raw ginagamit si Rita bilang sandata. Lalong naging kainahinala iyon para kay Zylo. Di nagtagal, nabutas niya ang bar sa daanan at agad na sinalubong sila ng mga halimaw. Iniutos ni Zylo ang pag-atres pero biglang sumugod si Tetsuya. Ang lalaking parang zombie at pinagtataga ang mga halimaw gamit ang kanyang battle axe. May mga halimaw pang sumulpot mula sa lupa kaya ginamit ni Zylo ang kanyang mga paputok na punyal, ngunit nabahala siya sa pinsalang natatamo ng minahan. Kaya hinayaan niyang si Tetsuya na lang ang pumatay sa mga halimaw na nagwala at pinagpira-piraso ang mga ito nang walang kailangan na tulong. Dahil dito, nakapasok ang iba sa loob ng minahan at nakita nilang patuloy na kumakalat ang korupsyon papunta sa bungad. Sinabi ni Zylo na kailangan nilang maglagay ng barrier para pigilan ang Demon Blight at nasabik si Rita dahil may maiaambag siya. Pinayagan siya ni Zylo at itinuro kung paano ipukpok ang malalaking pako sa lupa. Tinanong ni Rita kung ano ang susunod niyang gagawin, at sinabi ni Zylo na ihahanda niya ang mga supply chest para sa mga Holy Knight nang bigla siyang makarinig ng malakas na pagbagsak. Paglingon niya, nakita niya ang isang kumikislap na supply chest at buong pagmamalaking sinabi ni Norgal na isa iyon sa pinakamahuhusay niyang gawa pagdating sa mga bitag. Naghagis siya ng bato malapit sa chest at sabay-sabay na nag-activate ang napakaraming bitag para ipagtanggol ito. Humanga si Zylo at tinanong kung paano i-disable ng mga Holy Knight ang mga bitag para makuha ang supply. Ipinahayag ni Norgal na walang makakapag-disable ng mga iyon at mamamatay ang lahat ng kabalyero kung wala ang susi ng chest. Agad na inagaw ni Zylo ang susi mula sa baliw na imbentor at inutusan siyang patayin ang lahat ng bitag habang sumisigaw si Norgal na paglapastangan iyon sa isang hari at maaari niya siyang ipatapon.
Hindi nagtagal ay humupa rin ang gulo at nag-lunch break ang Hero Squad kung saan sinubukan ni Rita na makuha ang papuri ni Zylo sa pamamagitan ng paggawa ng mga rice ball para sa kanya. Tinanong niya si Zylo kung maayos bang umuusad ang kanilang misyon at sumagot siya na oo at mukhang malapit na sila sa Demon Lord. Iminungkahi ni Rita na silang dalawa na lang ang tumalo sa Demon Lord, ngunit agad itong tinanggihan ni Zylo at sinabing napakabigat ng trabahong iyon at wala rin silang utos para gawin iyon. Gusto pa rin ni Rita ang karangalang dulot ng pagtalo sa isang Demon Lord, kaya sinabi ni Zylo na sumama na lang siya sa mga Holy Knight kung iyon ang hanap niya. Nagalit ang mababang Diyosa sa narinig at sinabi na kailangan niya ang pagkilala at papuri ni Zylo, kung hindi ay hinding-hindi siya makukontento. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng distress signal mula sa mga Holy Knight na inaatake ng mga halimaw, kaya agad silang sumugod para tumulong. Itinutulak pabalik ang mga Holy Knight ng mga Menero na naging mga engkanto, at si Kivia ang tila na mumuno sa laban gamit ang kanyang lightning spear upang pabagsakin ang mga halimaw. Pagdating ni Zylo at ng iba pa, nakita nilang napakasama na ng sitwasyon at marami ng Holy Knight ang napatay. Nasa alanganin na rin si Kivia, kaya tinanong siya ni Zylo kung anong utos ang dapat nilang sundin. Inutusan niya silang i-flank ang mga halimaw upang makasugod ng diretso ang mga Holy Knight. Pagkarinig nito, agad na sumugod si Tetsuya at pinaghihiwa-hiwalay ang mga halimaw. Naghanda na ring lumaban si Zylo, ngunit nag-alinlangan si Rita nang mapagtanto niyang ang mga halimaw sa harap nila ay dating mga tao at may mga pamilyang naghihintay pa sa kanila. Sinabi ni Zylo na hinding-hindi na sila babalik sa dati at ang pinakamabuti na lang na magagawa nila ay wakasan ang kanilang paghihirap. Bigla niyang inihagis ang kanyang mga sumasabog na kutsilyo, sabay-sabay na pinabagsak ang maraming halimaw. Sinamantala ni Kivia ang pagkakataon upang maglunsad ng isang todo ataking offense iba at mabilis na natapos ang labanan. Habang pinagmamasdan ni Zylo ang nagkalat na mga bangkay ng halimaw, napansin niyang may mga buhay pa sa loob ng minahan. Sinabi ni Kivia na may iba pang mga nakaligtas, ngunit natrap sila sa ibang bahagi. Idineklara ni Norgal na sila ay masisipag na mamamayan ng kanyang kaharian at inutusan na iligtas sila. Ngunit hindi yun sang-ayon kay Kivia. Sinabi niyang hindi yun bahagi ng misyon at tinanong si Zylo kung gaano karaming casualty ang kakaharapin nila kung susubukan nilang iligtas ang mga nakaligtas. Napagtanto ni Zylo na kahit mayabang at matapang magsalita si Kivia, may puso siya at tunay na gustong tumulong sa mga inosenteng tao. Sinabi niya na maraming tauhan ang mamamatay kung susubukan nilang magligtas sa makikitid na tunnel. Sa sandaling iyon, dumating ang isang pari at tinanong si Kivia kung kailangan ba talaga niyang humingi ng payo sa isang bayani. Sinabi nito na ang utos sa kanila ay gumamit ng sandatang pambura upang tuluyang linisin ang blight matapos ang kanilang layunin. At hindi na raw dapat alalahanin ng mga taong natrap sa minahan. Nagngit-ngit si Norgal at sumugod para parusahan ang pari, ngunit pinigilan siya ng mga kabalyero. Tumawa ang pari at sinabing ang nag-iisang alagad ng maalamat na pantas ay isa na ngayong baliw. Sinabihan din ni Zylo ang pari na manahimik na kung ayaw nitong patayin ang selyo sa kanyang leeg. Inamin ni Zylo na napakalaking abala ang pagliligtas sa mga nakaligtas. Ngunit nang lumingon siya at makita si Rita na nakatingin sa kanya gamit ang parehong nagmamakaawang mga mata ng batang babae kanina. May isang bagay sa loob niya ang tuluyang bumigay. Idineklara niya na siya mismo ang mangganguna sa pagliligtas sa mga Menero. At kung mamatay man siya, maaari na lang daw nilang hayaang mailibing ang kanyang katawan sa loob ng tunnel. Ipinagmamalaki ni Rita ang narinig at handa na siyang sumama sa laban, ngunit inutusan ni Zylo ang mga Holy Knight na ilayo at bantayan siya dahil hindi niya kayang hayaang malibing ang isang Diyosa sa ilalim ng guho. Idineklara niyang wala siyang pakialam sa mga survivor. Ngunit galit na galit siya sa mga Hangul na nagplano ng misyong ito, kaya sadyang susuwayin niya ang utos at ililigtas ang lahat. Samantala, ang mga nakaligtas ay nakapagtayo na ng kanilang huling depensa sa isang makitid na bahagi ng minahan. Pilit nilang pinipigilan ng walang tigil na pag-atake ng mga halimaw gamit ang pader na gawa sa mga pinagtagpi-tagping bakal, ngunit hindi iyon sapat at tuluyang nabasag ang depensa. Inakala ng mga Menero na tapos na ang lahat para sa kanila, ngunit bago pa sila lapain ng mga halimaw, biglang sumulpot si Zylo at inihagis ang kanyang mga sumasabog na kutsilyo na siyang nagpalipad sa mga halimaw. Inutusan ni Norgal si Tetsuya na sumugod at iligtas ang mahahalagang nasasakupan nito at agad na dumaluhong ang lalaking parang zombie. Tinataga ang mga halimaw gamit ang kanyang war axe. Sinubukan siyang tambangan ng mga halimaw sa pamamagitan ng pagbuga ng lambat na gawa sa maruming laway, ngunit masyado siyang mabilis at tuluyan niyang winasak ang lambat. Pagkatapos, sinugod niya ang mga halimaw na nagtangkang umatake at pinaghihiwa-hiwalay ang mga ito sa napakaraming piraso. Nakatulala na lang ang mga Menero habang pinagmamasdan ang pagwawala ng mga bayani.
Tinapos ni Zylo ang natitirang mga halimaw sa pamamagitan ng paghagis ng isang sumasabog na kutsilyo sa gitna nila. Pagkatapos magawa ng dalawang mandirigma ang kanilang bahagi, sumulpot si Norgal para angkinin ang papuri at sinabihan ng mga Menero na wala na silang dapat ikatakot dahil naroon na siya upang iligtas sila sa kanilang paghihirap. Nakahinga ng maluwag ang mga Menero nang malaman nilang dumating na rin ang tulong. Sinabi ni Zylo sa kanila na magpasalamat sila dahil kung puro Holy Knight lang ang naroon, malamang ay namatay na silang lahat sa loob ng kuweba. Inutusan niya ang mga Menero na kumuha ng anumang sandata na makita nila dahil si Norgal. Ang hari ng lupain ng dulo ay isang dalubhasa sa Sacred Seals. Binuksan na ni Norgal ang kanyang toolbox at habang inuukit niya ang mga Sacred Seals sa mga pala at piko, ipinaliwanag niyang dahil walang sikat ng araw sa loob ng minahan, limitado ang paggamit ng Sacred Seals. Mabilis maubos ang enerhiyang nakaimbak sa katawan ng tao kaya hindi ito magagamit ng matagal. Ngunit dahil siya mismo ang gumawa ng mga selyo, mas epesyente ang mga ito at mas tumatagal. Tinanong niya si Zylo kung hanggang kailan sila makakalaban, at tumingin si Zylo sa clasp ng kanyang kasuotan at sinabing may natitira pa silang enerhiya. Naging mausisa ang isang Menero tungkol sa clasp, kaya ipinaliwanag ni Zylo na sinusukat nito kung gaano karaming enerhiya ang natitira sa kanyang katawan. Pinuri siya ni Norgal at sinabing mas malaki ang kayang iimbak na enerhiya ni Zylo kumpara sa karaniwang sundalo, kaya siya ang elite guard nito. Nakisabay si Zylo sa delusyon ni Norgal at nagpasalamat, ngunit alam niyang kahit malaki ang kanyang reserba, hindi rin siya makakalaban ng matagal. Kalaunan, nakausap niya ang isang veteranong Menero na sinusumpa ang mga autoridad dahil hindi sila binalaan agad tungkol sa Blight. Sinabi ni Zylo na inaasahan niyang mas marami sana ang nakaligtas. At sagot ng Menero na nasa 50 sila noong una, ngunit may isang Ulyanin na matandang umalis dahil may naririnig daw siyang mga boses at nang bumalik ito, isa na itong halimaw. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Norgal at tinanong kung handa na ba ang lahat at may hawak ng sandata. Inutusan niya ang lahat na sumunod kay Tetsuya habang inatasan si Zylo na manatili sa hulihan bilang rear guard upang siguraduhin walang aatake mula sa likod. Sumang-ayon si Zylo sa plano. At nangako si Norgal na gagawin siyang commander-in-chief ng kanyang hukbong Pangari kapag ligtas na silang nakabalik. Ilang sandali lang, nagsimulang yumanig ang kuweba at agad na pagtanto ni Zylo na nasa panganib sila. Sa sumunod na sandali, nagsulputan mula sa lupa ang napakaraming halimaw at nagsimulang magpanik ang mga Menero. Inutusan ni Zylo ang lahat na tumayo at lumaban, ngunit wala ng lakas ng loob ang mga Menero upang harapin ang ganoong karaming kalaban. Napagtanto ni Zylo na maaaring mamatay talaga silang lahat dito habang pinoprotektahan ang mga sibilyan at handa si Norgal sa ganoong posibilidad. Inutusan niya si Zylo na siya ang unang mamatay, siya ang susunod, at si Tetsuya ang huling mamamatay upang maprotektahan ang mga sibilyan anuman ang mangyari. Sa kabutihang palad, hindi iyon ang nangyari. Sa tulong ng mga Menero, nagawa ni na Zylo at ng iba pa na talunin ang lahat ng halimaw. Gayunpaman, labis ng pagod at takot ang mga Menero at wala na silang lakas upang tumayo muli. Sinubukan ni Zylo na sigawan at patatagin ang loob nila na parang isang instruktor ng hukbo, ngunit ipinakita ni Norgal na may tunay siyang kakayahang mamuno. Sinabi niya sa mga Menero na sila ay matatapang na lalaking nagsumikap para sa kaunlaran ng kaharian at hindi sila dapat matakot sa mga halimaw. Dagdag pa niya, ang mga masisipag na taong tulad nila ay karapat-dapat sa mapayapang buhay at tiniyak niyang walang maiiwan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay lakas ng loob sa mga Menero na nagpas siyang lumaban kahit alam nilang ang kanilang mga tagapagligtas ay mga bayani na itinuturing na pinakamasasamang kriminal sa mundo. Ngunit sa sandaling iyon, may panibagong alon ng mga halimaw ang sumalakay. Inutusan ni Zylo ang lahat na manatili sa kanilang pwesto. Nataranta ang mga Menero habang papalapit ang mga halimaw. Ngunit nang may isang desperadong sumubok lumaban, napansin niyang kayang-kayang hiwain ang kanilang mga kasangkapan ng mga halimaw dahil sa Sacred Seals. Nakita rin ito ng iba at buong tapang silang lumaban. Biglang natumba sa lupa ang foreman matapos salakayin ng isang halimaw at muntik na itong lumundag sa kanya nang biglang umulan ng mga espada mula sa bungad ng kuweba at pinabagsak ang lahat ng halimaw sa isang iglap. Sa likod nito ay si Rita, hinihingal at pawisan, na nagsabing medyo nahuli lang siya, ngunit ngayong naroon na siya, tiyak na mabubuhay silang lahat. Hindi natuwa si Zylo dahil sinuway ni Rita ang kanyang utos at pumasok sa mapanganib na lugar, ngunit buong pagmamalaki nitong sinabi sa mga Menero na purihin siya sa pagliligtas ng kanilang buhay. Si Norgal ang unang nagpasalamat sa kanya at inutusan ng lahat na kumuha ng mga espada upang milukit niya ang Sacred Seals at makalikha ng barrier na hindi malalampasan ng mga halimaw. Hinarap ni Zylo si Rita at tinanong kung bakit naroon siya gayong ang mga Holy Knight ang dapat nagbabantay sa kanya.
Ipinagmamalaki ni Rita na nakatakas siya sa kanila at hiniling na purihin siya sa pagdating sa kritikal na sandali. Tumanggi si Zylo at nagsimulang mamulot ng mga espada, dahilan upang itanong ni Rita kung dahil ba huli siyang dumating kaya hindi siya pinupuri. Sinabi niyang kasalanan ni Zylo kung bakit siya naiwan, ngunit malinaw na sinabi ni Zylo na wala siyang balak gamitin siya. Nasaktan si Rita sa narinig at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ni Zylo na manatili na lang siyang buhay at huwag magsakripisyo ng sarili para sa mga hanggal na ideya ng karangalan at pasasalamat. Marahang ngumiti si Rita sa narinig at sinabing dahil sa mga salitang iyon ni Zylo, lalo siyang karapat-dapat pag-alayan ng sakripisyo. Ang mga sinabi niya ay unti-unting gumising ng malalim na sugat sa loob ni Zylo. Ngunit nagpatuloy si Rita, sinabing alam niyang nag-aalala lang siya para sa kanyang kalagayan. Ipinahayag niyang walang saysay ang mga pag-aalalang iyon dahil isa siyang Diyosa at nilikha siya upang maging kapaki-pakinabang sa mga tao. Alam niyang likas na sa kanya ang paghahangad ng papuri at pasasalamat mula sa mga tao. Gayunpaman, nais pa rin niyang mamuhay ng marangal at makulay, at kahit si Zylo ay hindi siya mapipigilan. Naiinis si Zylo sa kanyang pagiging matigas ang ulo nang biglang muling yumanig ang lupa. Inutusan niya ang lahat na pumasok sa loob ng barrier dahil hindi sila maaabot ng mga halimaw mula sa ilalim doon. Sinabihan din niya si Rita na manatili sa likod, ngunit sumagot ito na kung talagang gusto niyang pigilan siyang magsakripisyo, dapat niya siyang ipagtanggol ng buong lakas. Napagtanto ni Zylo na hindi niya kayang manalo sa diskusyon sa blondeng Diyosa, kaya ibinuhos na lang niya ang galit sa mga halimaw. Hinagisan niya ang mga ito ng mga espadang may selyo, pinuputol at pinapasabog ang mga kalaban. Ngunit biglang may matinis na tunog na nagpatamba sa lahat. Hindi na makagalaw si Zylo at napaluhod sa sakit ang mga Menero. Si Tetsuya lamang ang nanatiling wala sa sarili at patuloy na umaatake, tila hindi apektado ng tunog na yumanig sa isipan ng lahat. At ang tanging tunay na hindi tinablan ay si Rita. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang protektahan si Zylo mula sa epekto ng ultrasonic na sigaw at sinabi niyang ang pinagmulan nito ay ang mismong Demon Lord. Biglang sumabog ang mga galame mula sa lupa at nagsanib-sanib hanggang maging hugis ng isang napakalaking puno. Sa harap nito, lumitaw ang isang halimaw na parang halamang Diyosa at narinig ni Rita na nagsasalita ito na parang tao. Halos mawala ng malay si Norgal ngunit isinumpa niya ang Demon Lord sa pagtatangkang agawin ng kanyang masisipag na nasasakupan. Samantala, sinabi ni Zylo kay Rita na masyadong delikado ang lumabas ng protective circle kaya suportahan na lang nila si Tetsuya mula roon. Dahil siya lang ang tila hindi tinatabla ng sonic attacks at nakikipaglaban mag-isa sa Demon Lord. Inutusan ni Zylo si Rita na gumawa ng maraming espada at masaya siyang tumulong. Agad siyang nagsama ng 12-dosenang espada at sunod-sunod na inihagis ni Zylo ang mga iyon sa mga galame ng Demon Lord, pinapasabog ang mga ito upang magbukas ng daan patungo sa pangunahing katawan. Patuloy na sumusugod si Tetsuya na iisa lang ang layunin, ang tuluyang wasakin ng Demon Lord. Nang mapansin ng halimaw na halamang Diyosa ito, naglabas ito ng panibagong malakas na sigaw, ngunit wala pa ring epekto sa isang taong halos wala ng sariling isip. Patuloy ang suporta ni Zylo gamit ang mga espada ni Rita. At sa walang tigil na pag-atake, nabuksan nila ang landas para kay Tetsuya. Biglang nagbago ang anyo ng halamang Diyosa at naging isang dambuhalang uod na umatake kay Tetsuya, ngunit hiniwan niya ito sa gitna at winasak ang anyo nito. Gayunman, agad siyang sinunggaban ng napakaraming galame at napagtanto ni Zylo na panlinlang lamang ang halamang Diyosa at nasa ibang lugar ang tunay na Demon Lord. Sa parehong sandali, natagpuan na ni Rita ang pangunahing katawan ng Demon Lord at itinuro ang isang malaking bulaklak na umuusbong palabas ng kuweba. Agad na dinampot ni XYO ang isang espada upang wasakin iyon, ngunit sa mismong sandaling iyon ay naubos ang kanyang lakas. Dumating si Kiviya kasama ang mga Holy Knights upang protektahan si Rita, ngunit napansin sila ng Demon Lord at nagpakawala ng sigaw na kumokontrol sa isipan, pinaluhod ang lahat. Hindi nakapagbabala si Zylo sa oras at habang nagtataka si Kiviya kung ano ang nangyayari, sumibol ang mga galame mula sa lupa at sinunggaban ng mga Holy Knights. Napagtanto ni Zylo na iisa lang ang maaari niyang gawin kaya sumugod siya palabas ng protective circle at tinaga ang mga galame ng Demon Lord gamit ang isang ordinaryong espada. Ngunit hindi niya kayang gawin ang lahat mag-isa at winasak ng Demon Lord ang barrier at sinimulang sunggaban ng mga Menero. Sumugod si XYO upang iligtas sila, ngunit oras na ni Norgal upang ipagtanggol ang kanyang mga tao. Pinigtas niya ang sarili mula sa mga galame gamit ang purong lakas at ginawang parang flamethrower ang kanyang parol, pinaputok ang malakas na bughaw na apoy diretso sa core ng Demon Lord. Malubhang napinsala ang halimaw at binitiwan ng mga Menero, at sinigawan ni Zaya si Norgal na tapusin na ito sa pamamagitan ng pagsunog sa core.
Ngunit nang subukan ni Norgal na paandarin muli ang kanyang parol, sinunggaban ng Demon Lord ang kanyang mga paa at inangat siya sa ere. Natarante si Xylo at sinubukang agawin ng parol, ngunit sinusubukan din itong agawin ng Demon Lord. Sa kritikal na sandali, dumating si Tatsuya at hinayla palayo ang pangunahing katawan ng Demon Lord sa pamamagitan ng pagpasok sa overdrive. Nakakagalaw na rin ang mga knight at sinabi nilang sila na ang baalang magprotekta kay Rita at sa mga sibilyan. Ibinato ni Rita ang parol kay XYO at sinabing tapusin na niya ito. Ngunit handa ang Demon Lord at tuluyang hiniranggan ang kanyang paningin at galaw, iniwang walang magawa si Xylo. Samantala, nakabitin si Norgal ng pabaligtad sa ibabaw ng halimaw na halos durog na ang kanyang binti. Ngunit mas matindi ang kanyang galit kaysa sa sakit dahil may nagtatangkang saktan ng kanyang mga tao. Pinutol niya ang sarili niyang binti at bumagsak diretso patungo sa core ng Demon Lord. Saglit siyang nataranta ngunit may narinig siyang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Nagbibigay sa kanya ng kontrol at katatagan upang itutok ang espada sa mata ng halimaw. Sinaksak ni Norgal ang mata ng Demon Lord at agad siyang tumilapon palayo sa pader. Dahil sa kanyang sakripisyo, napalaya si XYO na agad ginamit ang flamethrower upang tupukin ang core at ang buong katawan ng Demon Lord. Habang sinusubukan pang intindihin ng mga knight na natalo ang Demon Lord nang wala ang kanilang tulong, nagtipon ng mga menero sa paligid ni Norgal upang gamutin ang kanyang sugat. Kahit malubha ang pinsala at wala sa malay, patuloy niyang tinatanong kung nakaabot ba siya sa oras upang maprotektahan ang kanyang mga tao. Bumagsak din si Tatsuya matapos itulak ang kanyang katawan sa sukdulan habang tahimik namang nakaupo si XYO sa tabi ni Rita. Di nagtagal, bumalik ang lahat sa bayan at muling nagkita ang mga nakaligtas at ang kanilang mga pamilyang sabik na naghihintay. Sinabi ni Ben Adam kay XYO na mahusay ang ginawa nilang lahat habang umiinom ng alak at sinabing huwag siyang mag-alala kay Norgal dahil ipinadala na ito sa repair shop at bibigyan ng bagong binti. Umaasa si Zaya na magiging maayos ang kanyang bagong binti dahil sa pagkakataong ito ay nailigtas niya ang lahat. Paglingon niya ay nakita niya ang mga taga-bayan na patuloy pa ring humuhusga sa mga bayani. Ngunit dumating ang foreman kasama ang kanyang pamilya at sinabi kay XYO na darating ang araw na mauunawaan din nila na hindi porket hinatulang kriminal ang mga bayani ay masasamang tao na sila. Pinasalamatan niya ang mga bayani sa pagliligtas sa kanya at sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makauwi sa oras para sa kaarawan ng kanyang anak na babae. Ang bata ay siya ring batang nakilala ni Zaya kanina at mahiyain niyang inabot ang mga bulaklak kay XYO bilang pasasalamat. Natigilan si XYO sa kanyang ginawa, ngunit bago pa siya makapagsalita ay sumingit si Rita at inangkin na hindi naman natalo ni XYO ang Demon Lord kung wala ang tulong niya kaya siya muna ang dapat tumanggap ng mga bulaklak. Sinabihan ni Xylo si Rita na tigilan ang paghingi ng kung ano-ano sa kapwa niya mga bata at sa kanya tinanggap ang mga bulaklak mula sa dalagita at sinabing maganda ang mga iyon ngunit hindi bagay sa kanya. Ibinigay niya ang mga bulaklak kay Rita at tuluyan na itong tumigil sa pagtatampo dahil tinawag siyang bata. At doon nagtatapos ang video na ito. Remember ta.